Magandang araw sa lahat, no? Isang pinagpalang araw sa bawat isa, no? Sa mga gising na o sa mga tulog pa. Okay, it is a blessed day na binigay ni Lord sa atin upang tayo ay magpatuloy sa ating paglalim, paglilingkod at pagiging matibay, no, sa kanyang harapan. Sa umagang ito, aking pagbati sa bawat isa, lalong-lalo na sa mga lingkod ng Diyos ng City of Hope, sa pangunguna ng ating Pastor Ferdy at Ate Joy. Patuloy ang pagpapala ng Diyos sa bawat isa. Isang pribilehiyo para sa akin na maging kabahagi, no, sa gawaing ito, lalong-lalo na sa umagang pagninilay-nilay na ating nakasanayan. Sa mga oras na ito, let us prepare our heart. Ihanda natin ang ating puso at ating pag-usapan, no? Pagnilay-nilayan ang salita ng Diyos. Ito'y nakasulat sa libro ni Daniel, chapter 3, verses 1 to 25. Mahaba to, pero allow me to summarize, no, sa mga bagay na ito. Ito'y ating kapupulutan ng napakagandang aral, napakagandang pundasyon, no, sa ating pagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Okay. Ito'y isang kwento na kung saan si Nebuchadnezzar ay nagtayo ng rebultong ginto. Ito'y napakalaki upang sambahin ng lalawigan ng kanyang kaharian. No, ito'y ipinatayo sa taas na 27 feet at saka sa lapad na 3 metro malapad. Tapos 27 ang taas. Okay. So sabi niya, pag marinig ang tunog ng flauta, tunog ng tambol, ng mga instrumento, ang lahat ay kailangang yumuko at sumamba sa lahat ng wika, no, to be corrected. Lahat ng wika, lahat ng lahi ay yuyuko, sasamba sa rebulto na pinagawa niya. And then true enough, in the preceding verse, verse 9 to 20, may tatlong tao, no, may tatlong binata na tumindig sa kanilang pananampalataya. Ito'y si Shadrach, si Meshach at Abednego. Now, sila po ay nanindigan na hindi po sila sasamba sa pinagawang Diyosan ni Nebuchadnezzar, no? Bagkus sila ay sasamba lamang, no, sa Panginoong Hesus sa Panginoong si Yahweh, no? Sa Panginoon ng kanilang mga ninuno, si Yahweh. Sabi pa nga nila doon sa preceding verse na kahit iligtas man kami ni Yahweh, kahit iligtas man kami ng aming Panginoon o hindi, kami po'y hindi sasamba sa ibang Diyos maliban sa Kanya. O, ganun ang kwento. Now, anong koneksyon nito sa ating pagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon? Napakahalaga po na tayo po ay tumindig ng matatag sa ating paglilingkod at pananampalataya sa Kanya. Napakahalaga pong tumindig tayo ng matatag sa pagpapatuloy sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ang pagtindig ng matatag sa paglilingkod ay hindi ito madaling gawin. Lalo na sa ating kapanahunan, punong-puno ng kasamaan ang ating mundo. Napansin nyo, sabay-sabay, 2 lindol sa Venezuela, sa Japan, sa ating bansa mismo, sa Mindanao noong nakaraang linggo. And then, sumunod itong pamamaril ng mga bata, no, sa Tacloban. Ang San Jose pa naman ay doon ako nagstay ng almost 3 years. Doon ang pangalawang ministeryo na pinagkatiwala ng Diyos sa akin sa may Barangay 85 San Jose.
yung National High School, maraming mga kabataan natin dyan nung araw. Siyempre malalaki na sila ngayon. Dinalungkot ako kasi biglang nangyari ang mga karumal-dumal, no, na mga pangyayaring iyon. Alright. Hindi madali sa atin ang pagtindig ng matatag, pagtindig ng matibay sa paglilingkod sa Panginoon. Minsan ito'y nangangahulugan ng go or no. Whether I still magpapatuloy pa ba ako or have to say no. No? Maybe some of us in the middle of that kind of thinking. No? Marami sa atin sa panahong ito ang nakaranas ng iba't ibang klase ng pagsubok, iba't ibang klase ng kahirapan, iba't ibang klase ng problema, ma-financial man, material man, emotional man, physical man, at maging spiritual. Tayo po ay nakaranas ng pagsusulit sa ating paglilingkod sa Panginoon. Sa kwento ng 3 binatang ito, makikita natin kung paano sila tumindig ng matatag, paano sila tumindig ng matibay sa kanilang paglilingkod kay Yahweh. Right? Ating makikita na sila sa kabila ng hatol, sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng decree ng hari, sila'y nananatiling tapat, nananatiling matatag, no, sa paglilingkod sa Panginoon. Pwede nating ikumpara din sa ating buhay pananampalataya sa mga panahong ito, sa ating mga naranasan, sa ating mga problema, kung paano tayo tumindig ng matatag sa paglilingkod sa Panginoon. Now, titingnan natin ang pagtindig ng matatag sa paglilingkod sa Panginoon. Ito po'y kailangan nating gawin kahit tayo man ay kukunti lang o kahit man nag-iisa ka na lang. Kailangan mong tumindig ng matatag sa paglilingkod sa Panginoon. Now, tingnan natin ang verse 12. Sinasabi dito. Sa verse 12, ang sabi dito, isama natin ng 11 para mayroon tayong background, no, kung ano ang sinasabi sa verse 12. At sino mang hindi sumunod ay ihahagis sa naglalagablab na pugon. Ito ang verse 12. Hindi po sumusunod sa utos ninyo sina Sadrach, Meshach at Abednego, ang mga Hudyong inilagay ninyo bilang mga tagapamahala sa Babylonia. Hindi po sila naglingkod sa inyong Diyos ni sumamba sa ipinapagawa ninyong rebultong ginto. Na kung balikan natin ang verse 4 and 5, sabi dito, balikan natin ang verse 4 and 5. Sabi dito, malakas na ipinahayag ng tagapagbalita, iniuutos sa lahat ng tao mula sa lahat ng bansa at wika na lumuhod at sumamba sa rebultong ipinagawa ng Haring Nebukadnezar sa sandaling marinig ang tunog ng tambuli, plauta, lera, sitar, alpa at iba pang instrumento. Now, tingnan natin. Malakas na ipinahayag ng tagapagbalita, iniutos sa lahat ng tao mula sa lahat ng bansa at wika. Take note na ang Babylonia that time is doon dinala ang mga Israelitang captive, no, mga ginagawang alipin ng mga Israelita. Meaning, I believe hindi lang si Sadrach, Meshach at Abednego ang mga Israelita doon. Meaning, hindi lang silang tatlo ang nakakilala kay Yahweh. In that very time. Nagets niyo ibig ko sabihin? Hindi lang silang tatlo ang nakakilala kay Yahweh.
na Diyos ng kanilang mga ninuno. Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Hindi lang silang tatlo, for sure. Kasi doon nga dinala ang mga mga nabihag na mga Israelita sa Babylonia. Pero, nung dumating ang panahon na kailangan nilang mamili, whether to stay their faith in Yahweh or whether they worship the pagan god or the Diyos-Diyosan na ginawa ni Nebuchadnezzar. And true enough, itong tatlo ang tumindig ng matatag sa kanilang paglilingkod. Marami sa mga Israelita, marami sa mga Hudyo, marami sa mga nakakilala, suppose, sa tunay na Diyos ang tumalikod at lumuhod sa rebultong pinagawa ni Nebuchadnezzar. I believe, marami. And that's the reason why sinabi dito, kailangan nating tumindig sa ating paglilingkod kahit kukunti na lang tayo at kahit nag-iisa ka na lang. Kahit ikaw na lang mag-isa. Kahit ako na lang mag-isa. Kailangan nating tumindig ng matatag sa ating paglilingkod sa Panginoon. Alright? Nasa bingit sila ng pagpili that time multitude of Israelites choose to worship the idol, choose to worship the pagan god, choose to worship the rebulto, the graven image. But these three remain standing. Itong tatlo na nanatiling nakatayo at matatag sa kanilang pagmamahal at paglilingkod kay Yahweh. The same to us. The world is in chaos. The world is full of distractions. Ang daming distractions sa paligid. Mamahalin na mga bilihin, nagmamahalan ng mga bilihin, may pa mga bilihin nagmamahalan. Yung tao minsan na lang, okay? Mga nagdadamihan, no? Dumadami yung mga walang mga trabaho, unemployed. Kahapon pumunta ako sa Maynila, nalungkot ako bigla kasi grabe, talamak na korupsyon. Yung kaibigan ko, Chinese naman kasi din, kumuha lang ng lisensya na driver's license hanggang non-pro. Pambihira. Siningil ng LTO ng 28,000. No receipt. And that's ganyan ang mundo. Tayo Kristiyano, saan natin ilagay ang ating pananampalataya? No? Kaya nga hiniwalay yung religion at saka government kasi dapat tayo po ay nasa gitna. No? Nasa nasa neutral ground upang tayo po ay maging catalyst, maging agent of change sa ating community, sa ating bansa. Kailangan natin tumindig ng matatag sa ating paglilingkod sa Panginoon kahit tayo ay kukunti lang. Kahit nga ikaw ay nag-iisa na lang. You have to stand firm. No? Pangalawa, tingnan natin. In verse 20, sinabi dito, sabi ng verse 20, inutusan din, okay, ito, bigyan ko lang kayo ng background. Sa verse 19 kasi, nagalit na si Nebuchadnezzar. No? Kasi itong tatlo, hindi talaga sumamba. In verse 15, pababa, challenge sila. Challenge yung tatlong ito. Sinabi ng hari na papatunugin ulit
ang mga instrumento, at ito yung pagkakataon nyo na sumamba kayo sa ginawa ng naribulto ni Nebuchadnezzar. And true enough, pinatunog ulit ang mga ribulto. Nung tumunog na, hindi pa rin sila sumamba sa Diyos-Diyosan na gawa ni Nebuchadnezzar. And here's the thing. Ito yung sinabi nila bago tayo pumunta ng 16. Sinabi ni na Shadrach, 16 to 18, tingnan natin. Sinabi ni na Shadrach, Meshach, and Abednego, mahal na Haring Nebuchadnezzar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Alright? Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo, kasi hinahatulan na sila dito. Alright? Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Verse 18. This is very wonderful. Kung hindi man kami ililigtas, ulitin ko, kung hindi man kami ililigtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos na sasamba sa ribultong ginto na ipinagawa ninyo. Ulitin ko verse 18. Kung hindi man kami ililigtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa ribultong ginto na ipinapagawa ninyo. Wow. Kahit anong sitwasyon, no? We need to stand firm. Tingnan natin ang 19. Namula sa galit ang Haring Nebuchadnezzar, no? Namula sa galit. Sa tindi ng galit kina Shadrach, Meshach at Abednego, kaya inutos niyang painitin ng 7 ulit ang pugon. Inutusan din niya ang ilan sa mga pinakamalakas niyang kawal na gapusin sina Shadrach, Meshach at Abednego at ihagis sa naglalagablab na pugon. Ginapos nga sila nang hindi na inalis ang damit. Okay? Ang panloob at panlabas, turbante at iba pang kasuotan sa kanila at inihagi sila sa naglalagablab na apoy. Okay. Tumindig ng matatag sa paglilingkod sa Panginoon ang tatlong ito. So in the same way sa atin, kailangan nating tumindig ng matatag sa paglilingkod sa Panginoon, no? Sa pamamagitan ng pananatiling matibay, sa pamamagitan ng pananatili natin sa matibay na relasyon sa Panginoon. Kahit ikaw man ay napaligiran ng iba't ibang klaseng kahirapan, pagsubok, pangangailangan, no? Hinanakit, ngalanan mo na lahat. Napaligiran ka man ng mga hindi magandang karanasan sa buhay. Kailangan natin na tumindig ng matatag sa paglilingkod sa Panginoon sa kabila ng lahat. Hindi pa nga tayo inihagis sa apoy, no? Inihagis pa lang tayo sa maraming problema. Inihagis pa lang tayo sa maraming pangangailangan. Inihagis pa lang tayo sa maraming karamdaman. Inihagis pa lang tayo sa mga broken relationship. Kahit man napaligiran ka ng samot-saring challenges sa buhay, you need to stand firm. Kailangan natin tumindig ng matatag. Kailangan nating magpatuloy sa pagtindig ng matatag, no? Sa ating paglilingkod sa Panginoon at sa ating relasyon sa Kanya, sa ating relasyon sa Panginoong Hesus. Ay naalala ko yung sinabi ni Job nung mga panahon na sinabihan na siya ng asawa niya. Nanatili ka pa rin tapat sa Panginoon mo sa kabila ng lahat ng pasakit na iyong naranasan. Talikuran mo siya, no? Ang sabi ni Job, sa magagandang bagay lang ba tayo magpuri at magpasalamat sa Diyos? Purihin natin ang Panginoon kahit sa mga pagsubok, kahit sa mga kahirapan. Let us stay faithful. Let us stay firm sa ating paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Now, let's take a look. Tingnan natin.
In verse 24 and 25, ito yun. Nagtaka at biglang napatindig ang haring Nebukadnezar. Ay, sa madaling sabi, ginapos na si Shadrach, Meshach, and Abednego, nakatali na. And true enough, pinainit na ng 7 times, no? Yung pugon. Nakita ko pa naman yung pugon sa Mindanao. May pugon talaga. Sa Mindanao kasi may business doon yung member namin na apog, yung limestone. Yung limestone, mga malalaking bato yan na inilalagay sa sa isang hurnuhan, tapos inaapoyan yung ilalim. Pugon tawag nila doon. Nakita ko kung paano ang apoy, lumalagablab yung apoy sa ilalim. Talagang ang bato na matigas nagiging pulbo, na pulverize, nagiging lime siya, nagiging apog. Yun ang business ng isang member namin sa Mindanao. Kaya nakita ko ang itsura ng pugon. Now, yun pa lang yun. This time, 7 times pinainit, no? 7 times, sabi ni Nebukadnezar, matigas talaga ulo, no? Sige, painitin ng pugon ng 7 beses. At ihagi sila, wag lang tanggalan. Nandun yung mga damit, nandun yung damit nila, lahat. Nasuot nila nandun. But here's what happened in 24. Nagtaka at biglang napatindig ang haring Nebukadnezar at itinanong sa kanyang mga tagapayo, hindi ba 3 lamang ang ating inihagis sa apoy? Opo, kamahalan. Sagot ng kanyang mga sundalo. 25, sabi dito. Bakit 4? Bakit 4 ang nakikita kong walang gapos? Naglalakad sa gitna ng apoy. At ang tingin ko sa ika-4 ay parang anak ng Diyos. Yeah. Yan ang katotohanan. Kapag tumindig tayo ng matatag, matibay, sa kahit anong pinagdaraanan natin, hindi tayo iiwan ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Maybe in our minds we are on the dead end. Dead end na tayo. Wala na tayong maisip na paraan. Wala na tayong maisip na solusyon sa kung ano man ang problema na meron ka. But still God. But still the Lord. Palaging merong paraan. Palaging merong sorpresa para sa bawat isa. It seems impossible to us. It seems impossible na makawala ka sa problema mo ngayon. It seems impossible na malutas ang mga pinagdadaanan mo ngayon. But there is no impossible with God. Sabi na ni Nebukadnezar, 3 lang yung hinagis natin sa apoy. Ba't 4 sila? Wala pang tali. At malayang sumasamba sa Panginoon. And true enough, 25, sabi niya, yung isa, parang, sabi dito, at tingin ko sa ika-4 ay parang anak ng Diyos. Yes. It was and the same Jesus who is with us. It was and the same Jesus who is with you. It was and the same Jesus who takes care of everything. It was and the same Jesus who holds your hands. It was and the same Jesus who provides your needs. It was and the same Jesus who gives you
complete healing. Kaya kapatid, wala po akong ibang gusto nating maintindihan sa umagang ito. Tumindig ng matatag sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil sa kahit anumang pinagdadaanan mo, dahil sa kahit anumang sitwasyon ng buhay mo ngayon, ng buhay natin ngayon, it was and the same Jesus who is with us. Parihong Hesus at parihong tapat sa kanyang mga pangako, sa kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Kaya sa umagang ito, magkatiwala natin sa Lord ang lahat. Meron ka mang karamdaman, meron ka mang pangangailangan, meron ka mang mga pasakit, meron ka mang pinapasan. Inihulog ka man ngayon sa apoy ng pangangailangan, sa apoy ng karamdaman. Inihulog ka man ngayon sa apoy ng mga problema. Kasama mo ang Diyos. Kasama mo si Jesus. Kasama natin siya. Palaging tapat at palaging nagmamahal sa atin. Thank you, Lord, sa iyong pagpapaalala sa bawat isa sa amin. Kailangan lamang naming tumindig ng matatag sa aming paglilingkod sa iyo. Kailangan lamang naming manatili sa iyong banal na presensya. Ang kalooban mo lamang ang siyang mangyayari sa buhay namin. Patuloy mong ingatan ang bawat isa, pagpalain ang bawat isa. Pinupuri ka namin sa araw na ito sa iyong pagpapala, sa iyong salita, at sa iyong pag-iingat sa aming lahat. Sa iyo lamang ang kapurihan at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you.